Vic Rodriguez. Magandang hapon sa inyong lahat. And let me begin by expressing my sense of gratitude to all of you for spending your precious time on a Saturday and a weekend afternoon with us here in Hakbang ng Maisog. I know you should be doing your siestas, running your personal errands, or doing some personal household stuff or chores, and to some probably Saturdays, Sundays, weekends usually are best spent doing your apostolic duty. But nonetheless, you're here, and I guess that is a very resounding response to the question early on during the opening as to why are you here? You being here today, this Saturday afternoon, is very meaningful because we in Hakbang ng Maisog, we go around the country, we visit Filipino communities abroad para dalhin sa kanila yung tunay na nangyayari sa ating bansa. And this afternoon, what we hope to achieve, what I hope to achieve personally, ay pagkatapos ng ating pagharap ngayong hapon, magkaisa tayo, makiisa kayo, stand up, be heard, speak up, and be counted, at magdeklara tayo ng gera laban sa korupsyon. Let us be united and let's declare war against the continuing rape of our public coffers. Magdeklara tayo ng gera, magdeklara tayo ng digmaan laban sa walang humpay at patuloy na panggagahasa sa kaban ng bayan sa pera nating mga Pilipino. And this, ladies and gentlemen, is what Hakbang ng Maisog is all about. Ang Hakbang ng Maisog is a social movement that's calling for transparency, accountability, peace and security in government and in governance. Let me begin with transparency and accountability. Napahapyawan na kanina ni Attorney Trixie yung tungkol sa mga maling or misplaced public investments. And let me begin with the 5.7 trillion pesos 2024 budget. 5.27 trillion pesos ang budget natin ngayon sa Pilipinas. Ito ang perang inilaan ng gobyerno upang patakbuhin ang pamahalaan upang ibigay yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayan. Subalit, ano ba ang katotohanan? Madilim, malungkot, masaklap. Of the 5.7 trillion pesos, at least 800 billion pesos. 800 billion pesos, some say, it can go as high as 1.2 trillion pesos. Ito ang inilagak nila doon sa kilalang unprogrammed appropriation. Ano naman yung unprogrammed appropriation? To simplify, para sa milyon-milyong Pilipinong nakikinig ngayon at nanonood sa social media platforms ng iba't ibang vloggers na naririto ngayon, na nais ko rin kayong kilalanin at pasalamatan. 800 to 1.2 trillion ang program appropriation or simply pork barrel ng mga legislators, ng mga mambabatas, pork barrel pati ng Office of the President. Nasaan yung 800 billion to 1.2 trillion pesos na yan? Dapat natin silang panagutin. At hindi po nakakalayo noong July 23, if I'm not mistaken, that's the date, nung naghahatid
ng State of the Nation Address, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kanyang ibinida, full of conviction, na meron na raw sila, in 2 years lamang ng kanyang panunungkulan, 5,500 flood management programs ang naipatupad. Lagyan natin ang halaga in relation to 800 billion to 1.2 trillion pesos na napupunta doon sa pork barrel funds. Yung 5,500 flood control programs, ang katumbas po niyan sa piso ay 500 billion pesos higit kumulang. Nasaan yung 500 billion pesos higit kumulang na ibinibidang, nailagay na raw, naipatupad at naririyan na at hindi na tayo makakaranas ng baha? Dumating ang bagyong Karina na sinabayan ng habagat. Alam naman ninyong lahat ang nangyari sa malaking bahagi ng Luzon, higit pa sa Metro Manila. At nababanggit din yung kinatawan kanina ng Marikina City na nakatanggap apparently ng 3 billion pesos worth of infrastructure projects. Bakit bahang-baha pa rin sa Marikina? Nandiyan rin, kamakailan lamang, binisita na naman tayo ni Bagyong Enteng, sinabayan muli ng habagat. Anong nangyari? Same old situation nung Karina. Nasaan yung 500 billion pesos na pera ng mga Pilipino? Dapat natin silang panagutin. In fact, dapat natin silang hingin. Hingan natin sila na ilathala ang listahan ng 5,500 flood control projects na sinasabing naipatupad na. Saan-saan linagay yung 5,500 flood control projects na yan? Sino-sinong mangbabatas, maging senador, maging kongresista, saang distrito ito ibinigay, sino-sinong binigyan, at higit sa lahat, tigmagkakanong halaga ang binigay kada kongresista, kada senador, kada flood control projects na ibinibida at bahagi ng 500 billion pesos na yan. Mahalagang pag-usapan paulit-ulit ito because every time na may bagyo, every time na may habagat, kahit walang bagyo, meron lang malakas na ulan, dinaranas natin ang paulit-ulit na baha na nagdudulot ng walang pasok sa eskwela, walang pasok sa gobyernong opisina, hanggang walang pasok na rin ang pribadong opisina. Billions of pesos are lost every time we are hit by these floodings. And yet, billions of pesos are lost every time Congress deliberate, appropriate, and allocate funds for flood control or flood management. Hindi na natigil ang kalbaryo nating lahat pagdating sa baha. Nasaan ang pera ng bawat Pilipino? Yan ang isa sa hinihingan natin ng transparency and accountability. Yung tungkol po sa budget pa rin. This year alone, I believe, mahigit 500 billion pesos na rin ang kanilang ginugugol sa ayuda. Hindi tayo magsusurvive kung gagawin tayong ayuda nation. Ang ayuda nation, ang ayuda, mga kababayan, ay stopgap measure. Binibigay lamang yan pag ang isang lugar, ang isang rehiyon, ang isang probinsya ay tinamaan ng kalamidad. Maaring dulot ng baha, maaring may bulkang pumutok, maaring may mga kung anumang sakuna, nagbibigay ng ayuda ang pamahalaan. So that it is intended for some
societal benefits. Pero hindi ito magiging sustainable kung gagawin itong political tool. It is not now to gain societal benefits. Transform na nila ang ayuda into a political tool. To convert non-believers to believers. To convert non-voters into their voters. And yet, galing po sa pera nating mga Pilipino yan. Take for example, ito'y kakatapos lamang, a week ago or 2 weeks ago. 1.2 billion pesos ang ibinuhos sa Davao City in the form of ayuda. Ibinibidang 250,000 residents of Davao ang binigyan ng ayuda. Bakit ko sinasabing misplaced public investment? Meron bang nagbigay ng ayuda nung tinamaan ang napakalaking bahagi ng Luzon ng Bagyong Carina? Naulit pa ito nung Bagyong Enteng. Meron bang namigay ng ayuda doon sa mga biktima ng Bagyong Enteng? So it's a misplaced public investment. Ayuda supposed to give societal benefit, but they have turned it into a political tool for political repression, for political suppression, and to suppress the truth from the people, from you, from me, from all of us. And that is why we, in Akbang ng Maisog, are asking for transparency, accountability, peace, and security. Ang daming pera ang iginugugol sa maling investment. And let me just mention one of those mentioned by Architect Balyao. Binibida nila na tayo raw Pilipinas ay Taylor Swift ready by 2028. Taylor Swift ready. Gagawa ng malaking stadium na kayang i-host si Taylor Swift sakaling siya'y mag-isip na bumisita sa ating bansa. This is a misplaced public investment. While you may be aspiring to be Taylor Swift ready, you never aspire to be flood-free ready. Taylor Swift ready. For 1 night, 2 nights, sabihin mo ng 7 gabi na konsyerto, masaya ang Pilipino, may turista, domestic and foreign tourists. Pag alis niya, white elephant na yung stadium na yan. Magagamit lang yan, evacuation center sa panahon ng kalamidad. And yet, patuloy pa rin tayong binabaha every time bisitahin tayo ng malakas na ulan o nihabagat. Never mind di bagyo. Sigurado yan. Pag may bagyong malakas, sabi nga nila, automatic yan, babahain tayong lahat. Look at their priority. Pangarap nila maging Taylor Swift ready ang Pilipinas by 2028, pero hindi nila pinangarap na maging flood-free at least ang Kalakhang Maynila o malaking bahagi ng mga binabahang lugar by 2028. And yet, they spent already 500 billion pesos in 2 years alone for flood control projects na hindi naman nila maituro at ma-identify kung nasa saan. Yan ang hinihingi natin ng pananagutan, yan ang hinihingi natin ng accountability. Our national debt has risen to 15.69 trillion pesos end of June 2024 or end of July 2024. When we assumed office in Malacanang, I was still part of this administration during its formative phase. Nasa 12-point-something trillion pesos ang ating national debt, ang utang ng national government. Ngayon, 2 years into office, ang utang na ng national government ay 15
4.69 trillion as of end July 2024. 2 taon pa lamang, halos 4 trillion pesos na ang inuutang ng gobyernong ito. Saan napupunta ang pera ng mamamayang Pilipino? Hindi po ninyo pwedeng palagpasin ito dahil tayo rin ho ang nagbabayad nito. Just in case you do not know, we pay our debts, both foreign and domestically sourced debts, through our taxes. And what is frightening now is sometime in August, no less than the chief executive of the land admitted that he himself is frightened because the debt to GDP ratio is 63%. Ano po ang significance nun? According to the acceptable global standard, dapat ang threshold is 60% lang ang sovereign debt ng isang developing country like the Philippines. Our situation, our sovereign debt is 3% elevated from the accepted global standard for the sovereign debt of a developing country. Pag ito ay patuloy na tumaas, we will suffer and experience downgrading ng ating credit rating. Pag bumabaho yung ating credit rating, tataas po yung cost of borrowing. And so on and so forth. Magde-devalue ang piso, lalong lilit ang halaga nito, at parang magdadaos-daos na po ang magiging problema natin sa pananalapi at ganun din sa inflation. So makikita natin dito, ang problema patuloy pa rin. Corruption and inflation. Mali yung public investments na ginagawa ng pamahalaan. For 2025, kung kayo po'y nagulantang na 5.7 trillion pesos ang budget natin for 2024, kalahati po dito, by the way, is utang. Inutang din natin, foreign source or domestically sourced loan. Just the same, isa lang mo ibig sabihin nun, utang po yun. Babayaran din po natin yun. For 2025, ang proposed budget ng gobyerno ay 6.3 trillion pesos. 6.3 trillion pesos. And immediately, sinabi na 500 billion pesos dito higit kumulang ay isinantabi na para na naman sa ayuda. Para na naman sa ayuda na hindi mo rin mismo ma-audit. Pinag-uusapan ng mainit ang audit diyan sa Kongreso. Paano mo i-audit yung 500 billion pesos? Eh nagre-reklamo nga yung mga recipient. When they stand to receive 5,000 or 3,000, ang natatanggap na lang nila kalahati. Binibiyak pa. Merong pang tumpats, merong pang kahati. Mahirap na nga ang recipient ng ayuda, ginagawa mo pang miserable. Mahirap na nga yung recipient ng ayuda, tinatanggalan pa nila ng dignidad. Iyan ang bagong Pilipinas. It is important that I raise these matters to you because we always hear this government talk about economic growth. Let's stop fooling ourselves. Let's stop fooling our people. It is a fundamental principle in economics. When you talk about economic growth, you must outpace your debt. Hindi pwedeng mas malaki ang iyong pag-uutang kesa sa iyong economic growth. You have to outpace and you have to outgrow your debt. But as of now, mas malaki yung ating inuutang kesa dito sa ating tax collection. There are ways na makapag-likom at makapag-raise ng panibagong pondo, and that is through the introduction of new tax scheme. Ayaw naman nila. Bakit? Going into an election year, that is very unpopular.
maaari mo ring itaas ang existing taxes na pinaiiral ng gobyerno. Hindi rin nila gagawin yan. Why? Because that is also very, very unpopular leading into an election year. So anong gagawin nila? Meron bang viable economic activity ang bansa? Wala rin. Bakit? Dahil na rin yung gobyerno mismo ang nagsasabi na tayo ay malapit na sa bingit ng digmaan laban sa China. Sinong matinong foreign investor, sinong matinong mga ngalakal ang magdadala ng kanyang hard-earned money sa isang bansang katulad ng Pilipinas na nasa bingit na ng digmaan laban sa kanyang superpower na kapitbahay na ang pangalan ay China. Now, since hindi sila handa at ayaw nila na magtaas ng mga buwis o dili kaya ay to introduce new taxes and there is an absence of economic viable activity, what do? We rely on our mga bagong bayani, yung OFW. Were it not for their remittance last year, $33.49 billion ang kanilang remittance. This was for last year. Hopefully, mas malaki ang iambag nila ngayong taon. Nag-iikot kami kasama si Atty. Trixie sa iba't ibang bansa. Hinaharap natin yung ating mga Filipino community. Both yung migrants doon, yung mga workers natin doon. Sila mismo nagsasabi, paano ho kaya kung hindi na lang kami magpadala ng pera? Unang-una, kawawa yung mga kamag-anak ninyo. Pangalawa, kung gusto lang nating magprotesta, we can encourage them. Pero ultimately, ang tatamaan ng ating ekonomiya. If they stop spending here in the country through remittances sa kanilang mga kamag-anak, yung mga pinag-aaral, yung mga utang na binabayaran, tatamaan ang buong ekonomiya. Tatamaan ang lahat ng mga Pilipino. Yun yung sinasabi, pinupunto kanina ni Architect Butch. Hindi porke middle class kayo o napapabilang sa upper strata of the society, safe kayo. Pag nagpatuloy ang ganitong mismanagement, this non-judicious way of spending public funds, this imprudent fiscal management, even those in the middle class, the upper middle, and the upper class of the society will get hit. Sino lang ang mag-i-enjoy? Eh di yung patuloy na nagnanakaw sa gobyerno. That is why, ang sabi ko sa inyo kanina, pagkatapos natin ngayong hapon, sana we all be united at magdeklara tayo ng giyera laban sa korupsyon. Even the mayor of Baguio City, Mayor Benji Magalong, in one of his public forum, when he spoke, sinabi niya, nag-present pa siya, meron pa siyang visual presentation. 70% ng bawat kontrata ang napupunta sa korupsyon. Halimbawa, ang isang flood control, wag nating tigilan yung flood control, panagutin natin sila rito. Halimbawa, ang flood control project na nagkakahalaga ng 10 million pesos. 7 million dyan na bulsa na ng mga korap sa gobyerno. 7 million ho yun, tapo na sa korupsyon. 3 million na lang. Yung 3 million na yan, anong kalidad ng flood control projects pa ang inaasahan ninyo na mapapaitupad dyan? Wala nang quality yung implementation ng 3 million pesos worth na originally 10 million pesos worth, for example, na flood control project. Siyempre, yung 3 million na yan, hindi naman lahat yan i-implement mo eh. May kontratista. May cost of money yung mamumuhunan. At dahil siya yung mamumuhunan, natural lang na dapat siyang pumunta. Ano pa kikitain ng kontratista sa 3 million?
Di siya mismo mandadaya na lang din. Ma-implement lang yung project, bahala na. Anyway, pagka isang malakas na ulan, inaano dyan flood control project mo, bibigyan ka na naman ulit na mambabatas. Bakit? Kita ulit siyang 70%. Bahala na yung mamamayan. Kahit nakatira ka pa sa isang magarang subdivision, walang ligtas sa baha. Hanggat hindi nila tinatapos ang problema natin sa korupsyon. Problema noon, 40 years back, 30 years back, and here we are, present, corruption pa rin ang problema. Huwag naman tayong maging manhid, o huwag na natin tanggapin a way of life ito. I still believe that most of us, not just in this room, but most of us, the Filipino nation, we still hold on to that Filipino virtues na tapat, makabansa, makatao, at higit sa lahat, Pilipino. Huwag natin pabayaan dahil hindi na po sa atin itong ginagawa natin na pagkikipaglaban. Ito ay para na sa ating mga kabataan at yung mga darating pang sa ating lahi. And I agree with Butch, just giving a survey of those who are present in this room. I think all of you will be fine. Wag lang tayo lahat magkasakit. Kung yun lang ang gusto nating papel sa buhay, you're neither here nor there, wala kang pakialam sa nangyayari sa lipunan. Wag lang magkakasakit, sa tingin ko okay na kayong lahat. Pero paano yung mga anak ninyo? Paano yung mga apo ninyo? Hahayaan nyo na lang ba na patuloy nagagahasain ng mga nasa pamahalaan ang pondo at pera nating mga Pilipino? Pag-isipan po ninyo yun. At sana sa mga ganitong forum ay you will be more active. Speak up, make a stand, and let your voice be heard and be counted. Ano ang solusyon? Hindi naman ang administrasyon ni Bongbong Marcos ang nag-imbento ng korupsyon. Sa buong mundo may korupsyon. Pero hindi natin siya pwedeng paligtasin dahil higit malala ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Ang problema noon, problema pa rin ngayon. Mas malala pa ngayon. Still, the problem is inflation, graft and corruption, itong pork barrel, at ang never-ending food and agricultural crisis. Name it. Rice crisis, onion crisis, sugar crisis, pati krisis sa asin. Krisis sa asin. All because of the unabated and continuing smuggling. Ang dami-dami nilang iniimbestigahan sa Kongreso. Bakit hindi ituloy yung investigation sometime, I think, January of 2023, tungkol sa smuggling ng agricultural products? Is it because the name of a person that is a close ally of Malacanang was mentioned? And I am referring to its public record, Michael Ma, the special envoy to China. Is that the reason? Bakit yung problema ng Pogo, 4 na ba na ho yata dinidinig ito? Nakatakas na nga yung mismong suspect nila, nahuli na, naibalik na, iniimbestigahan pa rin. Bakit yung seryosong problema, higit na seryosong problema ng agricultural smuggling ay hindi itinutuloy? Dahil ba nababanggit din yung bayaw ng kasalukuyang Pangulo? Hindi dapat ganun ang trato kapag alyado pinalulusot. Pag pwedeng paglaruan, ang karapatan ay nilirapan. And of course, this is very important too. Yung ating flawed foreign policy. Yung US policy na pivot to Asia. Yung Philippine policy na friends to everyone and enemy to none.
nag-pivot na rin po tayo. To the exclusion of all other nations, exclusive na po tayo na Amerikano po ang ating foreign policy. It's greatly influenced by the American policy. It's no longer the interest of the Filipino people, it's the interest of the Americans. That is why all of us, you, me, your loved ones, your children, your grandchildren, all the Filipinos, even those abroad, are now in harm's way because of a flawed foreign policy of pivoting all the way to the US to the exclusion of all other relations. Hindi tayo mananalo pag tayo pumasok sa digmaan laban sa China. Huwag na ninyong ambisyonin yan. Huwag din kayong maniniwala dun sa ironclad commitment ng Estados Unidos dulot ng 1951 Mutual Defense Treaty. That is a big fat lie. Because that 1951 Mutual Defense Treaty is not automatic and will not kick in automatically in case we find our nation in a full-blown armed conflict with China or with any other nation. Why? Bago pumasok ang Amerikano, kinakailangan muna silang magdebate sa kanilang kongreso at pagkatapos ng debate, magbobotohan kung papayagang makialam ang Amerikano. Habang sila nagdedebate, parami ng namamatay ng Pilipino. Yan yung sinasabi nilang ironclad commitment, security commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas. Huwag ho kayong maniniwala yan. And most of all, yung gera hindi natin interes. Ang interes natin, pagkain, trabaho, seguridad, at matigil ang dekada ng graft and corruption na sumisira sa moral fiber, not just of our family, but simulan natin ang ating mga national leaders. Nabanggit na rin kanina, may magagaling pala mga fashion police dito. Alam ang halaga ng kada Birkin bag. Ang halaga ng isang Birkin bag is, meron ako narinig kanina, 11-13 million pesos. Yung 11 million, swerte na ho yung Pilipino meron nun. Lifetime savings na nun. Yung iba naman, at ang masakit yung ibang yun yung nakararami. Yung 11 million, yung 13 million, ang harap lang ho yun. Na sana bago man ako pumikit, magkaroon ako ng 11 million para mapabuti ko ang buhay ng pamilya ko. And yet, that lady in Congress, paglang niya yun. Hindi ba nakakagalit? Hindi pa ba kayo galit? Hindi pa ba tama ang panahon na magdeklara tayo ng gera laban sa korupsyon at gera sa mga korap? Bag lang nila yun. Yung bag nila, pangarap na natin mga ordinaryong Pilipino. Yung halaga ng bag nila, kabuhayan na sa marami. Ito, bag lang ito. Even yung EDCA, these are all military bases. 9 military, US military bases. It's no longer Philippine bases. Dahil ang sundalong Pilipino, walang access doon sa areas na ino-occupy ng Amerikano. US military bases na po yan. Kailan pa nagkaroon ng pahintulot na magkaroon ng US military bases dito? Kung tatandaan ninyo noong 1991, nung meron pa mga patriotic and true nationalistic Filipinos there in the Senate, sinipa natin yung base militar. At sinabi na nun ng mga senador nung glory days of the Senate, never again to US bases. Not now. 1 year pa lang, si Marcos, siyam na US military bases. And not just the US military bases. Bawal ho yan eh. Pero wala nga ho tayong pera eh.
Ito naman ay wishful thinking, o sabihin nyo ng pinipilosopo ko na lang. Total, pinayagan mo yung bawal. Naglagay ka ng 9 US military bases. Di sana naningil ka na. Bayad din sana. You cannot argue now against this proposition of mine. Bawal maningil, bawal nga ang US military bases. Precisely. Pinayagan mo na nga eh. Total, gumawa ka na lang ng bawal. Lagyan mo na lang ng societal benefit for us Filipinos. Maningil ka na naman. Singilin mo yung siyang na base militar na yan. $50 million a year. $1 million a year per base. That's $900 million. Hindi mo pwede sabihin maliit. Utang ka nga ng utang eh. Wala ka ng pera eh. Paano naging maliit yung $900 million? Ito'y malaking kabulaanan at malaking kasinungalingang ginagawa ng administrasyon ito. At delikado rin yung mga warmongers sa gobyerno. Because there is such thing as Article 118 in the Revised Penal Code. Yung inciting to war and giving rise or giving motives for reprisals. Nakakalimutan ng mga tao natin sa gobyerno na nagpakatuta na sa Amerikano na napakaraming Pilipino sa Hong Kong, sa Macau at sa China. Kung ano-anong panduduro ang ginagawa mo sa China, naisip mo ba yung kapakanan ng mga Pilipino sa Hong Kong, China at Macau? Paano kung magkaroon din ng ganong reaksyon yung gobyerno ng China at api-apihin ang ating mga kababayang hinayabang ng gobyernong ito tawaging bagong Pilipino, mga bayaning Pilipino? Paano kung sila naman ang apihin ng host nation? Or magdeklara ang host nation, bawal na ang Filipino migrants at Filipino workers sa Hong Kong, China at Macau? Paano yung kabuhayan ng mga taong yan? Paano yung pamilya niyan? Paano yung mga pinag-aaral niyan? Namumutang din yan. Sasakyan, bahay, credit card, kung ano man. Bakit? Pangarap ng isang ordinaryong Pilipino na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Yun sila. Kaya nga sila nagpakalayo-layo eh. Kung may oportunidad sa Pilipinas, ang dami na namin naharap. Andito si Attorney Trixie. Isa lang sinasabi, you honestly think, sir, if there is an opportunity at least equal to what we have here, kung nasaan man sila, lalabas kami ng bansa. Akala ba ninyo madali magluksa pag namatay ka ng mahal, pag namatayan ka ng mahal sa buhay? Hindi mo makita. Sa online? Alam ba ninyo yung hirap ng pangunguli ng dinaranas namin? These are the questions or reactions that we get every time we go around the world to meet with the Filipino community. Galit na rin sila. But me personally, I still rather be prudent. I do not want to encourage them na huwag magpadala ng remittance. Not for this government's benefit, but for the Filipino in general, and specifically for the respective families. Paano kakain yun? Paano mag-aaral yun? Paano magbabayad ng mga inutang yun? At paano na ang kanilang kabuhayan? So, babalik pa rin tayo doon sa advokasya natin sa akbang na may iso. Singilin natin ang gobyernong ito at magdeklara tayo ng gera laban sa korupsyon. And finally, on the issue of charter change. Hindi porke itinago nila yung issue ng charter change, tapos na po yan. Huwag ho tayong pakakasiguro. Let us remain vigilant. And that is why we go around here in Akbang ng Maiso, advocating for the respect to defend and uphold our Constitution. Huwag tayong pumayag sa Peking People's Initiative. Huwag tayong pumayag sa huwad na charter change. Ang charter change, ang layunin lang nila,
mapanatili ang kanilang sarili, ang kanilang angkan at ang kanilang mga kabarkada at kaalyado sa pwesto, upang lalo pang sipsipin ang dugo ng bawat Pilipino, upang lalo pang kamalin at ubusin ang pera ng sambayanang Pilipino. Huwag tayong pumayag diyan sa charter change na yan. Hindi pa ho tapos yan. Hindi pa ho tapos yan. Nagmamatsag lang yan kung hanggang saan nila kaya sirain si Inday Sara Duterte. At pagka talagang walang-wala na silang pag-asa sa isang patas at demokratikong halalan, pipilitin nila yung charter change. And let me address the elephant in the room. Hakbang ng Maiso is a social movement not intended for the protection of President Rodrigo Roa Duterte, no. Sure, he is the inspiration. Sino pa ba? But I have been given the privilege to sit down with PRRD in the many months that Hakbang ng Maiso is going around the nation. Si PRRD ho, tapos na eh. Siya lang ayaw na niya eh. He's done. Lagi niya sinasabi yan in many of his public engagement. Naging presidente na ako. Okay na ako. But hindi lang ho niya matalikuran. Kayo, ako, tayong mga Pilipino na humihingi ng leadership mula kay Pangulong Duterte. But Hakbang ng Maiso never meant for the protection of PRRD. Huwag ho kayong maniniwala doon sa mga propagandista ng gobyernong ito na ito raw ay usaping Duterte versus Marcos lang. No way. No way. Nakita naman ninyo kung sino ang may ugaling siraan yung kanilang mga dating nakasama at alyado. Tingnan ninyo, patuloy nilang sinisira si Vice President Inday Sara Duterte. And to many others who are watching now, even to the different religious denomination, religious sect. Hakbang ng Maiso is also not here to protect Pastor Apollo C. Quiboloy. No. But Hakbang ng Maiso, kinokondina yung pagmamalabis na ginawa sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Not because they are KOJC, not because they are followers of Pastor Quiboloy. No, but because like you, like me, Pilipino itong mga ito, hindi dapat saktan ng mga taong gobyernong Pilipino ang ating mga kapwa Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit may hakbang ng Maiso. Patuloy tayong nananawagan to uphold, respect, and defend the Constitution. And finally, I guess I belong to the Roman Catholic group. May mga ina-attendan ho kaming iba't ibang grupo at yan din ang sinasabi, maybe because pinakamalaking grupo ang Roman Catholic. Sa dami ng nangyayari, yung korupsyon, tahimik ang simbahang Katoliko. Hindi naman po tayo bangkarote pagdating sa Biblia, pero hindi po natin expertise yan. Subalit alam ko rin na it is stated in the scriptures, I think in Romans, that the government exists to promote what is good and to restrain what is evil. But what do we do if it is the government who is promoting evil and restraining good and suppressing the truth? I admit that it is in the scriptures na tayong mga sambayanan, we should submit ourselves to the duly established government. But conversely, is it a sin to resist a tyrannical government? Is it a sin to resist a despotic government? And while it is true that it is written in the scriptures that we should submit ourselves to the duly established government, huwag ho kayong matakot
Us here in Hakbang ng Maiso, we are not calling for the overthrowing of the Marcos administration, but we encourage you to speak up, make a stand, let your voice be heard, and be counted. Because while it is written in the scriptures to submit ourselves to the duly established government, it is also written in our Constitution, Article 2, Section 1, that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, from you, from me, from us. Maraming salamat. Magandang hapon po.